Ito mo itsura ko, guys. Sobrang init. Tagaktak ang pawis. Pag ganito t-shirt, guys, nakakairita. Sobrang init. Madikit sa... Cotton yan, ha? Pero madikit sa balat. Ayan, oh. Ang panganay kong pangit. May di ang panganay mo, meron ka pa eh. Sino? Si Kuya. Ayan, guys, oh. Oh. Sobrang init. Diyos ko po. Kaya, ice Milo tayo. Sobrang init, guys. Hi, good morning. Sobrang init, guys. 9:02 pa lang ng umaga. Sobrang tirik na ng araw. So, nagbabadya na yung, naka-ano kasi ako, AirPods. So, yan, nagbabadya na, guys, yung, yung summer na. Yes. Yung Semana Santa, di ba sobrang init talaga din nun. So, goodbye lamig na, mainit na. I love summer kasi get together with family or friends, but I hate kung paano mainit sa Pilipinas pag summer. As in, talagang gagastos ka. Talagang, kung may aircon ka sa bahay, gagamitin at gagamitin mo. Whether you like it or not, or whether yung nagtitipid ka. Guys, kailangan naghahanap tayo. Kaya, minsan pag may konting budget tayo, pupunta tayo SM, palamig lang, kahit wala tayong binibili, di ba? Tambay-tambay sa SM. Ang init, guys. Tapos ngayon, taghirap kami sa pagkain, guys. As in, nakakatawa. Kasi, si mama, hindi pa sila uuwi yata this week. Which is okay kasi para walang magulo. Ang ingay kasi dito. So anyway, isip lang ako ng lalamunin namin. So anyway, guys, keep safe. Ang gusto lang naman natin is love and peace. We don't need war. We don't want war. Diba? Ang dami ko sinasabi. Bakit? Ang dami ko kasing kamag-anak, guys, na nasa Dubai and Bahrain. Even friends from Jeddah. Ang dami. And they are very affected. Yung pinsan kong si Ate Michelle na nasa Bahrain. Halos hindi daw sila makakilos. Nagtatrabaho pa rin sila, pero although kahit nagtatrabaho sila, hindi nila maalis yung kabado. Kasi syempre hindi naman nila alam kung safe, hanggang kailan sila safe doon sa trabaho. O halimbawa, 1 week nang safe yung trabaho, yung place ng trabaho nila, walang pumuputok doon, kung hindi malayo naman, pero rinig na rinig may pagsabog. Pero sila, nagtatrabaho, pagod-pagod, tapos hindi ka pa makatulog na maayos, paiglip-iglip lang daw sila kasi nga pagkada sabog or parang maririnig silang palapit na missile, nagigising agad sila, tapos nagpapanik na sila. Sobrang anxiety and depression ang nadadama. Hindi lang OFW na Pinoy. Siyempre marami din namang mga OFW doon na Pakistani, Indian, iba pang lahi na OFW doon. Actually, hindi OFW eh. Kasi overseas Filipino worker yun eh. Yung mga ibang, ibang lahi. Ibang foreigners na nagtatrabaho sa Dubai and other country ng Saudi Arabia. So, yun guys. Always keep safe. Ingat-ingat kayo dyan. Tapos ingat din sa mga Pinoy na kung makakauwi sila ngayon, yung mga may flight, ingat kayo habang nasa Himpapawid. Sana yung makauwi kayo ng maayos. At matiwasay dito sa Pinas. Yun lang naman. Ako gusto ko, yung mga pinsan ko, yung mga mag-anak ko doon, makauwi sila dito. Babigyan sila ng panugit ng amo nilang magbakasyon. Tangina. Mamamatay na yung mga kamag-anak ko dyan, ayaw nyo pang pauwiin. Yung mga kamag-anak ko naman, huwag naman kayong may pag-asa pang makabalik kayo. Ngayon sa ngayon, try nyo, isipin nyo bakasyon lang. Kasi, mahirap na, diba? Paano may uwi ang pera kung mamamatay? Ewan ko ba, sino ba nagsimula kasi ng war na yan? Nananahimik ang mundo, ginulo nyo. Hi guys, 1:36 na, lunch na tayo. Gumawa nga pala ako ng hot cake dahil naubusan kasi kami ng LPG. Hot cake from the oven. It's perfect, mukha siyang pudding. Alam mo kung saan ito? Sa microwavable ko lang siya. At meron ka ng solid hot cake. Hindi nga siya hot cake. Hot cake na parang cake. Ayan. And then, chocolate syrup.
So, tinuturuan ko ngayon yung panganay ko. Magluluto siya ngayon sa microwave. Second batch. So, let's try. Enge pera? Wala akong barya eh. Wala akong pera. Enge. Enge. Paabot mo na. Paabot. Good morning guys. Kain tayo. Egg fried rice. Lechong paksiyo. Tsaka atsara. Yan. Sarap. Kung ayaw mo diwag. Maarte ka sa pagkain mo kung kumain. Kamanood. Charis. June 8, 2023, pasado, 11 ng umaga. Asahan nila sa trabaho si Ayla. Pero kasi yung mas maaga pa, papasok na siya sa amin dapat. Sarado mo ah. Excuse me. Bumalik na daw siya ng bahay nila kasi may uniform. Pero paalis na daw. So, expect namin by 12 to 1, nandun na siya. Kasi passing lang din. And then, hindi na namin siya naramdaman. Message lang kami na, uy, nasa ka na, ano talaga? Passing ba o hindi? Wala silang sama ng Pinay, kasi hindi na pala nila itang buhay si Ayla. Madaling araw, sabi ng isang tao namin, may nangyari nga daw, tapos tumawag daw yung soko, tumawag daw. Pinatay ko siya. Kasi hindi ko madaling araw eh. Alauna, parang madaling araw na nakilala. Ng mga sandali yun na tila nawalan daw sila ng nakapagpapalala. Kaya, siyempre, bigla rin siyang devastated na parang siyempre, sa kanya, babae. Ang bigat nung sa loob niya, bakit nangyari kay Irene, ayun yung patuwang niya sa lahat. Ayon sa Criminal Investigation Unit ng Pasig City Police, isang lalaking nakatira rin sa nasabing building ang nakadisubli sa Kibuga. Sir, paano nakarating sa inyo? Ayan ako girl. Makain kami ah. Breakfast. Bago pumasok. Yung ng panganay ko. Ay, tama-tama na. Yan nun. Sinisipan ako. Sobrang lamig kahapon hanggang kagabi. Hanggang kanina umaga. Mas gusto ko yun. Eh ngayon, maaraw na naman, no? Maaraw na naman. Ha? Itong dami Paano ka manang takaw? Hindi ako matakaw. Oo, yan. Kumain ka pa. Hindi, aabot ka nga po na yan. Kaya mo na. Si Shakira, natagpa ang tatag ng saksa sa loob ng sarili ng kwarto. Ang naturang espasyo ay balot ng mga tilagsik ng dugo. Pero ang mga sakang dugo, sinalang investigasyon sa ibang bahagi ng body nga. Personal ako nagtuto sa naturang kasama sa Christmas Sergeant Bernardo Carato. Gano'n pa nga tuloy ng kwarto niyo sa Ha? Pero unti ko lang. kanyang kwarto, ito naman na ngayon na yung Siya, tabi ko na mabisag. Kailangan ito mga kasawan. katabi po. Tapos yung kabila naman. Good vibes lang. Although sira na yung araw namin, good vibes lang. Ikaw lang. Pagsiyasat ng matulungan tayo sa
Okay, never mind. I can't afford that. Wow, that's So, ayan guys, 9:32 na, tapos na kaming kumain. Ngayon, I already log yung glucose ko before and after breakfast. So, medyo mahinahon ng at kalmado ngayon ng araw. Ayan o, hindi siya maaraw. For today's video, umalis na rin sila mama at papa. Sa wakas, tumahimik rin ang bahay. Pero, hanggang maga, Monday na Monday, ang gulo na naman ang aking lola. May eksena na naman sa barangay. Diyos ko, nakakahiya. Ano ba namang pamilyang meron ako? Diyos ko po, Lord. Pamilyang mayaman. Wala naman tayong magagawa. Pamilya ko yan eh. Pwede lang magpalit ng pamilya. Anyway, tapos na kaming kumain. At, Sundi ka rin. I'm sorry. Aayusin ko yung GCash Junior ng anak ko kasi application submitted pa rin. So, hindi pa rin siya yung basic na nakalagay. Hindi pa rin siya approved. Kaya hindi niya magamit. And nilagyan siya ni lola niya ng 350 something. So, yun. Anyway, ayusin lang namin. Kasi papasok na rin siya maya-maya. 9:33 na. So, mga around 9:40, alis na kami dito. Ayan guys, 12:58 na. Super araw sa labas. As in. At tingnan niyo yung hair ko. Diba? Wala na siya sa katinuan. Kaya naiinip na rin ako sa buhok ko. Kaya bumili ako ng wig. Long hair wig. Kaso, hindi bagay sa akin yung full bangs na meron siya. And I'm so very disappointed. Hindi ko siya masyadong masusuot ng daily. Tapos pinagtatawanan pa ako ng partner ko. Ayan. So, kasi ganyan pa rin kaikli yung buhok ko. Kahit anong gawin kong hair care dyan. Ikli, oh. Hindi na bumabalik. Diba? Ang bagal niya ng... Super bagal niyang humaba. Naiinip ako. Hindi ko naman pinagsisihan na nagpagupit ako ng maikli. Pero, dahil na summer na, talagang goods tong buhok na to. So, yan. Kaya lang, hindi ko siya ma-stylean. Yan. Hindi ko siya ma-stylean. Alam mo, kahit anong blower at kahit anong brush ko dyan, talagang hindi ko ma-stylean siya, be. Hindi ko alam. Hindi ko alam doon sa tomboy na naggupit sa akin. Wala sa lugar kasi yung pag-style ng buhok ko. Kasi nga, wala nga siyang style. Talagang ginupitan lang siya. Ng ganyan. Hindi pinag-isipan. Ayan. Kaya hindi na ako doon magpapagupit. Papagupit na talaga ako sa tunay na lalaki. Kasi, guys, pag tunay na lalaki magupit sa akin, mas perfect pa kasi sa tomboy. Tingnan ba?